Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 21. Nalilito si Qinzing tungkol sa relasyon ni Chu Peihan at Guning. Mukhang hindi sila magkaibigan, dahil palaging nakikipag-usap si Chu Peihan kay Guning sa hindi magiliw na paraan. Gayunpaman, nanindigan siya para kay Guning. Hindi sigurado si Qinzing kung tinutulungan ni Chu Peihan si Guning, o kinasusuklaman lang siya. Kung kinasusuklaman siya ni Chu Peihan, sa totoo lang ay wala siyang ideya kung bakit niya gagawin iyon. Sa kabilang panig, hindi alam ni Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao kung ano ang nangyari kaninang umaga. Naniniwala silang narito si Chu Peihan para pagtawanan din si Guning. Sa mga mata ni Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao, si Guning ay isang biro sa kanyang sarili na sinadya upang mabuli. Hindi nila naisip ang posibilidad na magkaibigan sina Chu Peihan at Guning. Ito ay imposible sa kanilang mga pananaw. Bakit? Hindi sila naniniwala na si Chu Peihan, isang batang babae mula sa isang makapangyarihang pamilya, ay makikipagkaibigan kay Guning, na mula sa isang mahirap na pamilya. Sa totoo lang, hindi nila malinaw ang background ni Chu Peihan. Ang alam lang nila ay may suporta siya mula sa principal. Saksihan ang kapanganakan ng nilalaman nito, na lumalabas mula sa N0V. Elban. Ang lahat, kasama sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao, ay naniniwala na narito si Chu Peihan upang tawanan si Guning, maliban kay Qinzing na mukhang nagdududa. Kinakabahan ngayon si Yumixi, ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Alam ko. Naiinggit silang lahat sa kagandahan ko, biro ni Guning, na parang pabigat talaga sa kanya ang kanyang kagandahan. Agad namang tumawa ng malakas si Zhang Yiming. Tiningnan niya si Guning nang may pang-aalipusta. Guning, how dare you to say that? Hindi ko lang nakikita ang kagandahan mo, pero kitang-kita ang kahirapan mo. Eksakto, walang magseselos sa iyo. Kawawang babae ka. Sumang-ayon sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao. Kahit na binubuli nila si Guning dahil mas maganda siya sa kanila, hindi nila ito aaminin. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit nasiyahan sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao sa pambubuli kay Guning. Ngunit isang karaniwang pagkilala na mas maganda si Guning kaysa kina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao. Kaya, ang tugon ni Guning ay hindi nagtaas ng labis na pag-ayaw. Hindi naman galit si Guning, kung gayon, bakit hindi mo ako iiwan? Hindi ko akalain na nasaktan ko sila. Kung hindi sila nagseselos sa kagandahan ko, ano? Habang sinasabi ni Guning, hindi niya namamalayang nakasuot siya ng cute na mukha. Lahat, kasama si Qinzing, ay naakit sa kanya ng sabay-sabay. Napakaganda talaga ni Guning. Bago isilang muli si Tang Aining sa kanyang katawan, siya ay palaging tahimik, nakababahala sa sarili. Kahit na siya ay maganda, walang nakaka-appreciate sa kanyang kagandahan. Ngunit ngayon, si Guning ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Mahirap na hindi siya pansinin. Ngayon, parami ng parami ang mga estudyante sa kanilang paligid na naniniwala kay Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao na binubuli si Guning dahil mas maganda lang si Guning kaysa sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag ni Guning. At, sinabi lang ni Chen Ziyao na binubuli ako dahil sa kahirapan ko. Actually, hindi ko maintindihan kung bakit kahit papaano nagiging dahilan ang kahirapan ko para ay bully niya ako. Sinabi ni Guning sa mahinahon at mabagal na paraan, nang walang galit o puot, na parang hindi siya ang nabuli. Nang marinig ito, ang opinyon ng lahat kay Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao ay naging napakababa. Ang ilan ay nakaramdam pa ng galit at hindi patas para kay Guning. Ang sinabi ni Guning ay ang malinaw na katotohanan, na nakita at narinig ng lahat. Sa maikling panahon, nakuha ni Guning ang suporta ng karamihan sa mga estudyante. Eksakto, ano ang masama sa pagiging mahirap? Mga bully sila. Walang tatayo at maghihintay na tamaan. Tulala. Pinahiya pa niya ang pamilya ng dalaga. Napakasama niyang tao. Sinimulang sisihin ng karamihan ng mga manunood si Chen Ziyao. Ikaw.
Si Chen Ziyao ay inis na hindi niya alam kung paano makikipagtalo pabalik. Hindi rin nakaimik si Gu Xiaoxiao. Habang sina Qinzing, Zhang Yiming at Fu Mingliang ay lumayo sa drama. Napansin nilang nawalan ng suporta ng lahat si Chen Ziyao, at ayaw nilang makisali. Ayaw din ng mga boys na masira ang kanilang sinasabi. Guning, ano ang ginawa mo sa huling buhay? Ang iyong kahirapan ngayon ay nagiging problema sa paningin ng iba. Inilibot ni Chu Peihan ang kanyang mga mata kay Guning nang may disgusto. Well, kung ganoon, dapat maging sobrang mayaman ako balang araw. Tumugon si Guning. Siya ay maaga o huli. Agad na nanonoya si Gu Xiaoxiao, G. Mabuhay ka sa iyong panaginip, Guning. Hindi siya makapaniwala na maaaring maging mayaman si Guning sa buong buhay niya. Sa tingin ko posible, biglang sabi ni Chu Peihan. Naramdaman ni Chu Peihan na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae. Nagulat si Gu Xiaoxiao na tinulungan ni Chu Peihan si Guning. Hindi ba dapat pagtawanan din niya si Guning? Gu Xiaoxiao, tara na at tingnan natin. Mahirap ako ngayon pero hindi ibig sabihin na habang buhay na akong mahirap. Sumagot si Guning nang may determinasyon at kumpiyansa. Bago pa makapagtalo sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao, muling ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao, ipinapayo ko sa inyong dalawa na layuan ako mula ngayon, kung hindi, siguradong pagsisihan nyo. Binalaan sila ni Gu Xiaoxiao ng malamig na tingin. Talagang walang pakialam si Guning kung pakikinggan siya ni Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao. Siya ay ginawa ang kanyang isip upang tumayo para sa kanyang sarili laban sa kanila. Siguradong hindi nasiyahan sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao sa baba ni Guning. Guning, ano ka sa palagay mo? Ikaw. Sa sandaling iyon, sumabad si Qinzing, tama na. Si Gu Xiaoxiao ay kanyang kasintahan. At dapat niyang protektahan. Naunawaan na ni Qinzing na narito si Chu Peihan upang tulungan si Guning. Kung hindi siya nakikisali, hindi matatapos ang drama. Ngunit, sinaktan ni Guning si Ziyao. Hindi payag si Gu Xiaoxiao na sumuko. Bago sumagot si Qinzing, sinabi muna ni Guning, karapat-dapat siya. Kung gagawin niya ito sa hinaharap, hindi sapat ang isang sampal. Pagkatapos ay binigyan ni Guning ng malamig na tingin si Chen Ziyao. Nanginginig ang huli dahil sa takot. Ngayon ay talagang natakot si Chen Ziyao kay Guning. Guning, hintayin natin. Kahit na nakaramdam ng takot si Chen Ziyao, ayaw niyang tumakas ng ganoon. Nagkunwari siyang kalmado at umalis kasama si Gu Xiaoxiao. Oh, nakatakas. Si Qinzing at ang kanyang mga kaibigan ay tumingin kay Guning, pagkatapos ay wala na rin. Naisip nilang lahat na literal na iba na si Guning ngayon. Nang makita ito, ngumiti lang si Guning, pagkatapos ay naglakad pabalik sa kanyang upuan. Naghiwa-hiwalay ang iba pang mga estudyante pagkatapos. Gayunpaman, ang isang batang babae ay walang balak na umalis. Umupo siya sa tabi mismo ni Guning, nagugutom ako ngayon. Nasaan na ang pagkain ko? Isang hindi magandang boses gaya ng dati. Pero hindi ito pinansin ni Guning. Nakaramdam ng kaba si Yu Mixi nang maupo si Chu Peihan. Naguguluhan din siya. Hindi ba nilusob ni Chu Peihan si Guning kanina? Bakit parang close na close sila ngayon? Hindi mo sila papakawalan ng ganyan. Kung ako sa'yo, nabugbog ko silang lahat. Kailangan mo muna silang turuan ng leksyon, saka sila lalayuan, reklamo ni Chu Peihan. Hindi siya sumang-ayon kay Guning tungkol sa nangyari. Ads by Pub Future. Hindi napigilan ni Guning na hilain ang kanyang mga labi. Si Chu Peihan ay talagang isang masamang babae na mahilig makipag-away. Bagamat na-appreciate ni Guning ang sinabi at ginawa ni Chu Peihan, alam niyang hindi na siya teenager girl. Ang kanyang kaluluwa ay isang 25 taong gulang na mature na babae. Hindi matatalo ni Guning ang isang tao maliban kung kinakailangan. Hindi siya duwag. Kung natalo ko sila, kailangan ko ring bayaran ang pagpapagamot nila. Hindi ko gustong gawin iyon, sabi ni Guning. Si Chu Peihan ay naging pipi sa una,
Pagkatapos ay napagtanto na si Guning ay mula sa isang mahirap na pamilya. Agad siyang nakaramdam ng hiya. Pero, medyo hindi komportable si Chu Peihan. Ipinapahiwatig ba ni Guning na gusto niyang magbayad para sa paggamot ng iba? Binayaran nga ni Chu Peihan ang paggamot ng iba sa tuwing may nabubugbog siya. Talagang malaki ang ginastos niya sa bagay na iyon, ngunit palaging may nakakainis sa kanya. Sa sandaling ito, ang pagkain ay nasa mesa. Binaba ni Chu Peihan ang paksa at nasiyahan sa kanyang pagkain. Sapat na ang pagkain para sa kanilang tatlo. Sa kabilang banda, kinailangan ni Qinzing at ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa infirmary dahil sa pinsala ni Chen Ziyao. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong kumain. After the meal, masyado pang maaga para sa afternoon classes. Karamihan sa mga nakatatanda ay bumalik sa kanilang mga silid-aralan dahil sila ay nasa ilalim ng matinding pang-akademikong presyon. Gayunpaman, hindi kailangan ni Guning na gugulin ang kanyang oras sa paglilibang sa pag-aaral, kaya wala siyang planong bumalik. Gusto mo bang bumalik sa pagbabasa sa silid-aralan, o tumambay sa akin? Tanong ni Guning. Hindi ako mag-aaral. Mas gugustuhin kung magpakatanga kung libre ako. Tila hindi nagustuhan ni Chu Peihan ang pag-aaral. Siya ay laktawan ang kanyang mga klase upang maglaro sa labas, at tiyak na hindi handang mag-aral habang siya ay libre. Gayunpaman, si Chu Peihan ay palaging makakakuha ng matataas na marka kahit na labis niyang kinasusuklaman ang pag-aaral. At mayroong ilang mga mag-aaral na laging nakakakuha ng mababang marka kahit gaano pa sila kahirap mag-aral. Sa totoo lang, kung gusto mong magkaroon ng mataas na marka, kailangan mong maging matalino at aktibo sa pag-iisip, sa halip na alalahanin ang lahat ng nasa libro. Si Chu Peihan ang uri ng matalinong batang babae na alam kung paano gamitin ng husto ang kanyang kaalaman. Ads by Pub Future. Bukod dito, gumugol siya ng ilang oras sa pag-aaral. Hindi sapat na maging matalino lamang. Sasamahan kita. Kahit na nag-aral ng mabuti si Yumixi, kailangan din niyang mag-relax. Si Yumixi ay isa sa nangungunang 10 mahuhusay na estudyante sa kanyang klase. Siya ay umaasa na makapasok sa isang mahusay na unibersidad kung makakamit niya ng maayos sa pagsusulit sa pasukan. Alam ni Yumixi kung kailan dapat magpahinga, at kung kailan mag-aaral ng mabuti. Kaya, pumunta silang tatlo sa isang maliit na kagubatan pagkatapos. Bagamat medyo hindi mapalagay si Yumixi kay Chu Peihan, hindi siya nakatanggap ng anumang kawalang kabaitan mula kay Chu Peihan. Si Yumixi ay unti-unting ni-relax ang sarili. Talagang napansin ni Guning ang takot mula kay Yumixi hanggang kay Chu Peihan, ngunit wala siyang sinabi. Gusto niyang maramdaman at husgahan ni Yumixi ng mag-isa. Samantala, pumunta si Chen Ziyao sa infirmary at naglagay ng ointment, ngunit namumula at namamaga pa rin ang kanyang mukha. Kinailangan niyang umuwi pagkatapos. Mabilis na lumipas ang oras ng pahinga, at ang tatlong babae ay bumalik sa kanilang mga silid-aralan. Sa tuwing papasok si Guning sa kanyang silid-aralan, makakatanggap siya ng maraming hindi magandang tingin, ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Guning na mas kaunti ang hindi magandang tingin. Marami sa kanyang mga kaklase ang nakasaksi sa ginawa ni Guning kay Xiao Feifei kaninang umaga, at pagkatapos ay narinig ang tungkol sa drama sa kantin. Alam na nila ngayon na si Guning ay tiyak na iba. Gayunpaman, may ilang mga estudyante na naniniwala na si Guning ay natagpuan ang kanyang sarili ng maraming problema. Wala talagang pakialam si Guning. Gusto lang niyang manatili mag-isa. Makikipaglaban lang siya sa taong humahadlang sa kanya. Si Xiao Feifei at ang kanyang mga kaibigan ay sadyang tumakas mula sa paningin ni Guning. Ang mga klase sa hapon ay natapos na pagkatapos ng maikling panahon. Nagpunta si Guning upang kumain kasama si Yumixi gaya ng dati. Hindi nila nakilala si Qinzing, ngunit sa halip ay si Moke. Sa sandaling makita ni Moke si Guning, lumiwanag ang kanyang mga mata. Agad siyang tumakbo papunta kay Guning. Guning, nagkataon lang. Bibilhan kita ng pagkain, sabi ni Moke. Bakit? Tanong ni Guning. Hindi talaga siya pamilyar kay Moke. Sa nakikitang pagiging magalang ni Moke,
Alam ni Guning na kailangan niyang kausapin siya. Napakamot ng ulo si Moke sa kahihiyan, pagkatapos ay sumagot, "Bueno, nakita ko ang ginawa mo kahapon sa kalye, at gusto kong turuan mo ako." Kahit na hindi gusto ni Moke ang pakikipaglaban ng normal, mahilig siyang manood ng mga palabas na aksyon. Natarante si Yumiksi. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nila. "Well, hindi ako masyadong nagpakita ng kahapon. Hindi ka ba natatakot na nagpapanggap lang ako, at wala akong alam sa kung fu?" Hindi agad sinagot ni Guning ang tanong ni Moke, ngunit tinanong siya pabalik. "Kahit mali ako, hindi may kakailan na mas magaling ka sa kung fu kaysa sa akin. Kung handa kang kunin ako bilang iyong apprentice, iyon ang pinakamahusay na." Si Moke ay taos-pusong tumingin kay Guning. Kung si Guning ay isang ordinaryong babae, hindi niya madaling mapatamba ang tatlong lalaki. Siya ay dapat na isang master ng kung fu. Nag-aalala si Moke na tatanggihan ni Guning ang kanyang proposal, kaya idinagdag niya, "Pakiusap, hindi kita guguluhin kapag nag-aaral ka. Pwede mo akong turuan kapag libre ka. At, maaari kong bayaran ang iyong mga klase, o gawin ang anumang hiling mo sa akin. Anumang bagay." Sinabi ni Moke ng buong katapatan upang ipakita ang kanyang determinasyon. Sa totoo lang, tama ang punto ni Moke. Dati nag-alinlangan si Guning, ngunit ngayon ay naantig. Naisip niya si Anchen. Si Guning ay kulang sa mga kaibigan ngayon, habang si Moke ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Baka kailanganin niya ang tulong nitong balang araw sa hinaharap. Inamin ni Guning na ginawa niya ito para sa kanyang kapakanan, ngunit dahil din sa mabuting tao si Moke at magiging mabuting kaibigan. Kaya, sumagot si Guning, "Maaari kitang turuan kung gusto mo, ngunit hindi mo kailangang maging apprentice. Hindi ko rin gusto ang pera mo. Ang gusto ko lang ay tulong at suporta mo." Talaga. Natuwa si Moke na pumayag si Guning. "Dahil tapos na ang lahat ng klase natin ngayon, libre ko, at maaari kitang turuan mamaya," sabi ni Guning. Talaga. Tanong muli ni Moke na may pananabik. Napakabuti para maging totoo para sa kanya. Sure, sabi niya. Inulit ni Moke ang kanyang salita ng ilang beses upang ipakita ang kanyang kaligayahan. Talon sana siya ng mataas kung wala si Guning dito. Pagkatapos, inimbitahan muli ni Moke si Guning na kumain kasama niya. Tinanggap ni Guning. Siya, kasama si Yumiksi, ay sumunod kay Moke patungo sa ikalawang palapag ng kantin. Nagtataka pa rin si Yumiksi sa talakayan ng dalawa, ngunit hindi niya alam kung paano humingi ng karagdagang impormasyon. Kahit na sinabi ni Guning na hindi na kailangang maging apprentice niya si Moke, pinilit ni Moke na tawagan si Guning na boss para magkaroon ng mas malapit na koneksyon sa kanya. Nag-aatubili si Guning noong una. Ayaw niya talagang tinatawag siyang boss. Gayunpaman, pinilit ni Moke na tawagan ang kanyang amo o master. Kung ikukumpara kay master, mas katanggap-tanggap ang boss para kay Guning. Habang kumakain, palaging tinatawag ni Moke si Guning na boss. Aktibo siyang nagsilbi kay Guning nang walang anumang reklamo, na nagpapataas ng atensyon ng mga estudyante sa kanilang paligid. Nahiya si Guning, at pinigilan si Moke na gawin iyon. Kung hindi nalaman ni Yumiksi ang katotohanan mula sa kanilang usapan, maniniwala rin siya na si Moke ay umiibig kay Guning, at hinahabol siya. Nang sabihin kay Yumiksi na natalo ni Guning ang isang lalaki sa pamamagitan ng isang beses, siya ay labis na namangha. Ngunit nang maisip niya ang nangyari kaninang umaga sa pagitan ni Guning at Xiao Feifei, naniwala siyang makapangyarihan talaga si Guning. Bigla na lang, mas hinangaan ni Yumiksi si Guning. "Guning, maaari mo rin ba akong turuan?" Halos magmakaawa si Yumiksi. "Oo naman," mabilis na sagot ni Guning. Inaasahan talaga ni Guning na matututo si Yumiksi ng kung fu para protektahan ang sarili kahit papaano. Ngunit hindi niya kailanman pipilitin si Yumiksi na matuto. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sarili. Kung si Yumiksi ay mahilig lang dito sa napakaikling panahon. Pagkatapos ay sumuko,
si Guning ay hindi mag-abala na turuan siya, ngunit kung si Yumixi ay determinado, si Guning ay handa na sanayin siya bilang isang profesional na manlalaban. Pagkatapos kumain, dumiretso silang tatlo sa maliit na gubat. Kaunti lang ang tao doon. Ayaw nilang makaabala sa iba at vice versa. Dahil nangako si Guning na tuturuan sila, dapat niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Kailangan niyang hayaan silang maniwala na siya ay isang tunay na master ng kung fu. Kaya hindi nag-atubili si Guning. Pinalo niya si Moke sa isang galaw. Napatulala si Moke, hindi sa sakit, kundi sa pagkabigla. Bagamat hindi nag-atubili si Guning, ang kanyang katawan ay wala sa napakagandang kondisyon ngayon. Limitado ang kanyang lakas. Naramdaman ni Moke ang sakit, ngunit ligtas siya. Ang isang manlalaban ay dapat matuto at lumago mula sa kanyang sakit. Si Yumixi, na nakatayo sa isang tabi, ay namangha nang nakabuka ang bibig. Hinahangaan niya ngayon si Guning ng higit kaysa dati. Kahanga-hanga. Napakaganda nito. Bumalik ka ngayon, pinuna ni Guning si Moke, na nakahandusay pa rin sa lupa. Dahil nagpa siya si Guning na turuan sila, magiging mahigpit siyang guro. Ang mga mahuhusay na mag-aaral ay sinanay ng mga istriktong guro. Pinahahalagahan ni Guning ang kalidad at kahusayan, kaya hindi niya pinapayagan silang mag-aksaya ng oras. Agad na tumayo si Moke, at tumutok sa kanyang pagsasanay. Sinadya ni Guning na hayaan si Moke na maunawaan ang mga kasanayan ng mabilis, kaya inatake niya si Moke ng buong lakas pagkatapos. Siyempre, hindi pisikal na aabuso ni Guning si Moke. Inayos niya ang kanyang galaw ayon sa kakayahan ni Moke. Gusto ni Guning na sama-samang maranasan ni Moke ang sakit at kasanayan sa panahon ng pagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, labis na nagdusa si Moke sa pananakit ng kanyang katawan. Kahit na siya ay nasa matinding sakit, si Moke ay hindi handang huminto o sumuko. Hinarap niya ang kanyang hamon ng buong tapang. Si Yumixi ay lubos na nakatuon sa panonood ng pagsasanay. Sa tuwing sisiga si Moke sa sakit, nanginginig siya ng sabay, na parang siya ang binubugbog. Bagamat kakaunti ang mga tao sa kahoy na ito, ang sigaw ni Moke ay nakakuha ng atensyon ng kanilang mga estudyante. Nang makita ang isang batang lalaki na binugbog ng isang babae, lahat sila ay namangha. Nagtaas pa ng boses ang ilang lalaki. What the F***, napakalakas ng babaeng ito. Hindi na talaga kayang lumaban ng bata. Exactly, let me take a video of them, tapos I upload sa forum ng school natin. Haha. Inilabas ng isang batang lalaki ang kanyang telepono, at handa nang mag-shoot. Ngunit bago siya magsisimula, huminto sina Guning at Moke. Bakit huminto? Ipagpatuloy mo. Putukan na ako, nababahala ang boses ng bata. Malamig na tiningnan ni Guning ang bata. Naglakad siya papunta sa kanya, bueno, bakit hindi mo subukan at makipag-away sa akin? Kung kukunan sila ng video ng batang lalaki at ilagay ito sa forum ng kanilang paaralan, malalaman ito ng lahat. Ayaw ni Guning na magkaroon ng gulo. Natakot ang bata, pagkatapos ay agad na tumungo, hindi, sa tingin ko ay hindi kailangan ng ganoon. Pagkatapos ay umatras siya ng malayo sakaling mataman siya ni Guning na parang bata sa lupa. Nang huminto sa pakikipaglaban sina Guning at Moke, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga nanonood. Hey, boss, mas makapangyarihan ka sa inaakala kong magiging ikaw. Tama ako, si Moke ay nasa matinding sakit ngayon, ngunit nagpumiglas siyang tumakbo papunta kay Guning. Mukha siyang excited, parang siya ang master ng kung fu, sa halip na si Guning. Ngumiti pabalik si Guning, ngunit nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, medyo magaling siya, ngunit kung ikukumpara sa kanyang sarili, alam ni Guning na mahina pa rin siya. Ads by Pub Future. Siya ay kasing husay lamang ng kanyang sarili sa huling pagkakatawang tao. Kamusta ka ngayon? Nag-aalalang tanong ni Yumixi kay Moke. Alam niyang labis na nagdusa si Moke sa pambubugbog ni Guning, ngunit hindi niya maiwasang magtanong ng magmukha itong casual.
Ako ay lubos na nasasaktan, ngunit ito ay medyo normal. Matuto ka at umunlad sa sakit. Sagot ni Moke. Sobrang nag-enjoy siya. Sa sandaling ito, seryosong sinabi ni Guning kay Yumixi, Mixi, hindi kailanman madaling matuto ng kung fu. Kung talagang gusto mong maging isang master, dapat kang maging handa para sa patuloy na sakit at pinsala. At saka, kailangan mong maging determinado rin. Ang sanayin ng iyong sarili bilang isang mandirigma ay maaaring makatulong sa iyo na protektahan ang iyong sarili sa palabas, ngunit nasa iyo ang lahat kung gusto mong matuto o hindi. Si Yumixi ay hindi ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Siya ay gumagawa ng trabaho upang suportahan ang kanyang pamilya noong siya ay isang maliit na babae. Pain ay kanyang kaibigan sa kanilang mga lawak. Tulad ng sinabi ni Guning, maaaring malaking tulong sa hinaharap na sanayin ang iyong sarili bilang isang manlalaban. Lalo na para sa isang batang babae, ang pag-alam kung paano protektahan ang iyong sarili ay isang malaking kalamangan. Kaya hindi sumuko si Yumixi. Tinanggap niya ang pagsasanay ng may tapang. Kailangang matuto ni Yumixi sa simula pa lang dahil wala siyang alam sa kung fu. Hindi hiniling ni Guning kay Yumixi na dapat siyang tumakbo sa paaralan mula sa kanyang tahanan tuwing umaga. Ito ay mapanganib. Hiniling niya kay Yumixi na makarating sa paaralan ng mas maaga, pagkatapos ay nagsimulang tumakbo. Sa simula, si Guning ay hindi masyadong mahigpit kay Yumixi. Pinayagan niya si Yumixi na magsanay ayon sa kanyang kakayahan. Kahit papaano ay narinig ni Chinzing ang balita na inimbitahan ni Moke si Guning na kumain kasama niya. Sa klase sa gabi, tinanong ni Chinzing si Moke, nabalitaan ko na bumili ka ng pagkain kay Guning. Bakit? Sa totoo lang hindi alam ni Chinzing kung bakit niya tatanungin si Moke. Dahil nakipaghiwalay na siya kay Guning, wala sa kanya kung kanino siya kumain ni Guning. Ngunit hindi mapigilan ni Chinzing ang sarili. Wala, nakilala ko lang siya sa isang kalsada, pagkatapos ay binili siya ng pagkain, hindi sinabi ni Moke kay Chinzing ang lahat. Tila hindi nasisiyahan si Chinzing sa sagot. Hindi niya maiwasang punahin si Moke, simula noong naging pamilyar ka kay Guning at hindi mo ako pinayagan. Nairita si Moke sa pamumuna ni Chinzing, Chinzing, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi mo na siya girlfriend. Bakit hindi ako makakasama sa kanya kumain? Ads by Pub Future. Kahit na si Moke at Chinzing ay gumugol ng maraming oras na magkasama. Hindi sila close. Walang pakialam si Moke na makipagtalo kay Chinzing. Bukod dito, mayroon na ngayong mahalagang posisyon si Guning sa puso ni Moke. Paninindigan niya si Guning nang walang pag-aalinlangan. Ikaw, bahagyang nabaliw si Chinzing, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi bagay sa kanya, kaya itinikom niya ang kanyang bibig. 9:30 na. Tapos na ang klase sa gabi. Ang mga mag-aaral na mula sa isang mayamang pamilya ay sisanduan ng kotse, habang ang iba ay sasakay ng taxi o bus. Si Guning, sa kabaligtaran, ay hindi sumakay ng taxi o bus. Tumakbo siya. Kahit na ang distrito kung saan nakatira si Guning ay nasa ilalim ng muling pagtatayo at hindi ligtas, si Guning ay hindi natakot. Hindi ito ang unang pagkakataon na umuwi siyang mag-isa sa gabi. Hindi pa siya nalalagay sa panganib noon. Gayunpaman, iba ang gabing ito. Huminto ang isang itim na van sa harap ni Guning sa maikling sandali. 3 binata ang bumaba sa kotse, at dumiretso kay Guning. Bawat lalaki ay may mga tato sa paligid ng kanilang mga braso. Para silang mga hudlom. Ikaw si Guning, tama ba? Paniguradong tanong ng ulo ng 3. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Guning ay hindi natakot, ngunit mahinahong nagtanong. Kahit na wala siyang ideya kung sino ang nasa likod nila, alam niyang dapat sila ay ipadala ni Xiao Feifei o Chen Ziyao. Hindi mo ba alam kung kanino ka nagkaroon ng bad blood? Panunuya ng isa pang lalaki. Masyadong maraming maalala, sabi ni Guning. Ngayon, napansin ng 3 hudlom na nanatiling kalmado si Guning sa lahat ng oras. Hindi naman siya natakot. Nakaramdam sila ng hiya, ngunit sa parehong oras ay curious sila.
Matapang na babae. Ngayon alam ko na kung bakit ka naglakas loob na magkaroon ng masamang dugo sa anak ng Xiao family. Sa pagkakataong ito, direktang ibinunyag ng hoodlum ang mga taong nasa likod nila. Si Xiao Feifei iyon. Hindi rin nagulat si Guning. Kung gayon, ano? Maangin na tanong ni Guning. Gusto niyang halayin ka namin, pagkatapos ay i-post ang video sa internet. Sinabi ng hoodlum kay Guning ang lahat. Wala siyang pakialam kung alam ito ni Guning o hindi. Dahil gagawin pa rin nila ito. Kahit na ang hoodlum na iyon ay kailangang aminin na ang babaeng estudyanteng ito bago sila ay hindi pangkaraniwang maganda. Nakipaglaro na sila sa maraming babaeng estudyante noon, ngunit walang kasing ganda kay Guning. Sa kabilang panig, si Guning ay sobrang galit na ngayon. Upang halayin siya at kumuha ng video, muling tumawid sa linya ni Xiao Feifei. Sa iyong panaginip, mga idiot, nay na si Guning. Diretso niyang sinipa ang D*6 nang nagtanong hoodlum. Hindi inaasahan ng lalaki na sasalakayin siya ni Guning, at kahit ganoon kabilis. Bago pa siya makatakas ay nataman na siya kaagad. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa malamig na gabi, na lubos na nakakatakot. Napaluhod ang lalaki sa lupa sa sobrang sakit. Tinapan niya ng dalawang kamay ang kanyang D*6. Mga butil ng pawis sa kanyang noo. Natakot ang dalawa pang lalaki, at gusto pa nilang tumakas. Inaaliw nila ang kanilang sarili na kahit isang sirang orasan ay tama 2 beses sa isang araw. Si Guning ay isang teenager na babae. Pagkatapos, nagmura ang dalawa kay Guning, sinusubukang suntukin siya ng mga kamao. Inihagis ni Guning ang kanyang backpack sa mukha ng unang lalaki ng buong lakas. Nataman ang lalaki at kinatok ang kanilang van. Sa loob ng 1 segundo, itinaas ni Guning ang kanyang paa, sinipa ang pangalawa bago siya. Ang lalaking ito ay mas matangkad kaysa kay Guning, kaya muntik na siyang mahulog nang sinipa niya ang kanyang condom gun. Inihagis muli ni Guning ang kanyang backpack sa kamay, tinutukan ang ulo ng lalaki. Nahuli kaagad ang pangalawang lalaki, pagkatapos ay nahulog sa lupa. Kasabay nito, ang unang lalaki ay nakakuha ng isang bakal na tubo mula sa van. Tumakbo siya papunta kay Guning pagkatapos. Sabay-sabay na umatras si Guning. Ngunit bago pa makalaban muli si Guning, isang anino ang lumabas mula sa isang sulok. Hinampas niya ng magkahiwalay ang likod ng 3 hoodlum na walang pag-aalinlangan. Agad na nawalan ng malay ang mga hoodlum na iyon. Sumakay sa isang paghahanap sa pagsisimula sa N0V #Elban. Mga ad ng Pub Future. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Kahit na malinaw na nakita ito ni Guning, wala siyang ideya kung paano nagawa iyon ng lalaki. Naamoy ni Guning ang nakakadiri na lasa ng dugo bago niya makita ang mukha ng lalaki. Napangiwi siya nang hindi niya namamalayan. Nasugatan ang lalaki. Sa sumunod na segundo, ang paningin ni Guning ay nahulog sa lalaki. Sa sandaling lumakad ang lalaki sa paningin ni Guning, namangha si Guning sa kanyang hitsura. Pambihira ang gwapo ng lalaking ito. Siya marahil ang pinakagwapong lalaking nakilala ni Guning hanggang ngayon. Nakasuot ng itim na damit ang lalaki. Nasa 6 feet 3 inches ang taas niya at 25 taong gulang. Maganda at maislan ang kanyang mga katangian. Tanging ang kanyang balat ay medyo mapotla. Marahil ay nawalan ng maraming dugo ang lalaki dahil sa kanyang mga sugat, kaya namutla siya ngayon. Bagamat nasugatan ang lalaki, mukhang delikado pa rin siya, lalo na ang malalim niyang madilim na mga mata. Maging si Guning ay nakaramdam ng pananakot. Napakalakas ng lalaki. Siya ay dapat na isang pambihirang tao. Nagda-drive ka ba? Biglang sabi ng lalaki na malamig pero magalang. Oo, sabay na sagot ni Guning. Ihatid mo ako sa Fenghua Luxury Mansion. Ito ang iyong gantimpala, sabi ng lalaki, at naglabas ng berdeng jade na kasing laki ng itlog ng pugo kay Guning. Nang makitang ito ay jade, hindi sinasadyang ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes. Pagkatapos ay muli siyang namangha, dahil may makapal na puting fog sa paligid ng jade. Kaunti lang ang alam ni Guning tungkol sa jade,
Ngunit masasabi niya na ang jade na ito ay dapat mahal mula sa kapangyarihan nito. Ang tao ay dapat na may malaking kayamanan. Magaling, deal. Sumagot si Guning nang walang karagdagang pagkaantala. Diretso niyang kinuha ang jade bago pa masabi ng lalaki ang halaga nito. Mga ad ng pub future. Medyo nagulat ang lalaki dahil hindi nag-atubili si Guning. Alam ba niyang totoo ang jade na ito? Kung alam niyang authentic ang jade sa unang tingin, tiyak na isa siyang espesyal na babae. Anyway, nakipagdeal ang lalaki kay Guning. Bukod pa rito, totoo nga ang jade, at nagkakahalaga ng 12 ng milyong yuan. Isang deal ang ginawa batay sa kagustuhan ng magkabilang panig. Kahit na nakipagdeal si Guning sa lalaki dahil gusto niya ang jade, hindi siya papunahin ng lalaki dahil doon, dahil siya mismo ang nakakuha nito. Tumalikod ang lalaki at sumakay sa kotse. Hindi siya nag-aalala na magsisisi si Guning pagkatapos niyang kunin ang jade. Nang lumingon ang lalaki, agad na inilagay ni Guning ang jade sa telepathic eye space. Sa pangalawang pagkakataon ang jade ay nasa telepathic eye space, ang lahat ay naging mas malinaw sa paningin ni Guning. Nakahinga rin siya ng maluwag. Nakakatulong talaga ang jade. Ngayon, mas gusto ni Guning na mangolekta ng mas maraming jade, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa katapusan ng linggo. Sumakay si Guning sa itim na van ng walang pagkaantala. Pinaandar niya ang sasakyan at umalis. At ang tatlong hoodlum ay naiwan sa kalye. Well, okay ka lang. Gusto mo bang tulungan kita sa mga sugat mo? Dahil sa pagiging magalang, tinanong ni Guning ang lalaki. Hindi, salamat, sagot ng lalaki. Wala siyang balak magsalita. Dahil ayaw ng lalaki sa kanya ng tulong, itinikom ni Guning ang kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang napagtanto ni Guning na gumawa siya ng isang masamang desisyon. Direktang pinaharurot niya ang sasakyan ng mga hoodlum. Paano kung aidmande nila siya sa pagnanakaw? At may mga surveillance camera sa paligid ng kalye. Hindi nila ito maitatanggi. Sa pag-iisip niyan, pinara ni Guning ang preno. Lumipad sa unahan ang lalaking nakaupo sa likurang upuan. Anong problema mo? Hindi nasisiyahang tanong ng lalaki. Mas mahina ang boses niya kaysa kanina. Nakuha lang namin ang sasakyan ng iba. Paano kung ako ay kasuhan ng pagnanakaw? May mga surveillance camera sa kalye. Hindi ko maitatanggi. Nag-aalala si Guning. Ayaw niyang mahuli sa himpilan ng pulisya. Relax, hindi ka sasali. Sabi ng lalaki. Ang kanyang boses na may determinasyon ay umaliw kay Guning. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, at umalis na siya. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Guning. Nang hindi tinitingnan ang caller's ID, alam ni Guning kung sino ito. Dapat itong si Guman. Agad na kinuha ni Guning ang kanyang telepono. Si Guman talaga. Sinagot niya agad ang tawag. Bago pa siya makapagsalita, ang nag-aalalang boses ni Guman ay tumunog, Ningning, nasaan ka ngayon? Bakit hindi ka pa umuwi?